Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics, shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, ang mabait na mga mata ni Kapitan To ay puno ng galit at panlalamig, na nakatitig kay Aaron. Ang kawal na hamarang sa tabi niya ay biglang bumulalas, "Mabahong bata, ano ang sinasabi mo? Kung may binhi ka, sabihin mo, ulit." Ang mga refugee sa Magic Cloud Ghost Town ay buong buhay nilang tinatapon. Hindi madaling mabuhay hanggang sa mamatay ang multo na si Zun. Lahat ay maaaring mamuhay ng masayang buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pera, ngunit sila ay aalisin sa kanilang balat at masikip ng ilang mga tiwali, hindi ka natatakot sa langit at kulog. Malamig na sigaw ni Aaron. Ngayon ay tiningnan lang ni Aaron ang kanilang serye ng mga operasyon, halos naunawaan na niya ang mga mukha ng mga lalaking ito, at bigla niyang naunawaan kung bakit pinupuntirya ng Butcher ang kanyang sarili sa lahat ng dako. Noong nakaraan, ang tavern ay maaaring magkaroon ng isang maikling init ng ulo, ngunit sa kalaunan ay natagpuan na may pera upang manirahan, kaya siya ay nagkaroon ng masamang puso. Ito ay nangyari na siya ay tumama sa dulo ng baril at binigyan ang mga taong ito ng pagkakataon na samantalahin ito. Upang maipit ang pera ng ilang matatandang lalaki, ang kapitan ng Verdugo ay lubhang kasuklam-suklam. Paano magagamit ang Aaron sa mga ganitong tao? Thunderbolt. Shit. I want you to have a good taste of what is skin crackang and meat crackang. Sa sandaling uminom ng galit ang sundalo, agad niyang dinampot ang latigo at sumugod patungo sa Aaron. Nagmadaling pigilan sila ni Lao Ju, ngunit halatang huli na ang lahat. Sa isang malakas na putok, ang buong latigo ay napakalakas at hinayla sa Aaron. Ilang matatandang lalaki ang pumikit at hindi makayanang makita ang malupit na eksena. Dali-daling lumuhad si Lao Ju sa harap ni Kapitan To at nagmamadaling nagsabi, Sir, huwag po kayong magalit. Isa lamang siyang ordinaryong bata. Bakit kailangan niyang maging kasing kaalaman niya? Ang aming koponan ay kumikilos lamang ayon sa mga utos, pagpapahirap at hindi kailanman nagagalit. Malamig na sabi ni Kapitan To. Nang marinig ito, mabilis na itinoon ni Lao Ju ang kanyang mga mata sa ilang matatandang lalaki sa likuran niya. Talagang walang magawa ang mga matandang iyon, kaya kailangan niyang mabilis na ilabas ang lahat ng 3 ingot na ginto na natitira sa kanya. Ang Devil Cloud Ghost Town ay nakakalat at nahahati sa 4 na ingot bawat tao. Nais nilang magtabi ng ilan para sa kanilang katandaan, ngunit ngayon ay maaari na lamang nilang ilabas ang lahat ng huling kabaong upang iligtas ang mga tao. Gayunpaman, sa oras na ito, isang chuckle lang ang narinig ko, yun lang ang lakas ko. Hindi ka ba kumain? Nang marinig ito, hindi lamang ang 5 matandang lalaki ay sabay-sabay na tumalikod, ngunit maging si Kapitan To at ilang mga sundalo ay natigilan at sabay na tumingin kay Aaron. Gusto mo pa bang dayin ang pinaghirapang pera ng mga tao para sa mahinang bagay na ito? Malamig na ngumiti si Aaron. Iyan ay hindi makatwiran. Sa harap ng gayong panunokso, nagalit si Kapitan To at agad na bumangon, direkta niyang kinuha ang mahabang latigo mula sa sundalo at itinutok sa Aaron. Nagmadali si Lao Ju na makiusap, ngunit malamig na ngumiti si Aaron, kung matatalo mo ako, maaari mong kunin ang kanilang pera. Gayunpaman, ang mga pangit na salita ang mauna. Kung hindi mo man lang magawa ito, iminumungkahi ko na mas mabuting i-clamp mo ang iyong buntot at magpakalalaki at huwag mo nang isipin iyon buong araw. Galit na galit si Kapitan To kaya nanginginig ang buong tao. Nakakainis ang pagiging provocative. Ngayon, ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa iyong mukha. Sa pag-iisip nito, hindi magalang ang punong seda ng Verdugo. Itinaas niya ang latigo at ginamit ang magkahalong lakas, at bigla itong hinampes pa.
Isang malutong na tunog ang halos nagparamdam sa lahat ng tao sa silid na Tanaites, hindi man nila nataman ang sulok ng latigo ni Aaron, hinaipan pa nila ang sahig na gawa sa lamesa dahil sa mabangis nilang puwersa, lalo na sa mabangis na puwersa, gayunpaman, nang ang lahat ay medyo natakot at hindi nang ahas na makita kung gaano kalungkot ang Aaron sa oras na ito, muling tumawa si Aaron. Ano, to? Lumaki ka talagang kumakain ng tae, hindi naman masakit, kinikiliti mo ba ako? Nang marinig ng publiko ang tunog at tumingala, hindi nila napigil ang matigilan isa-isa. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, ang katawan ni Aaron, kahit na ang mga panlabas na damit ay direktang nabasag ng latigo, walang basag sa balat o bitek ng laman sa bitek, kahit na bahagyang dugo. Ito, hindi ba nakakatawa? Gaya nga ba ng sinabi ni Han Sanchen na ang butcher captain na mukhang kasing lakas ng isang baka ay isa lang talagang urea cargo at hindi man lang marunong mag-ugoy ng latigo. Ang mga matandang ito ay bobo. Paano hindi magiging tanga si Captain To at iba pa? Siyempre, hindi nag-alinlangan si Kapitan To na hindi sapat ang lakas ng kanyang latigo. Ang unang reaksyon na naisip niya ay hindi ba niya ito matamaan ng tumpak. Ngunit kung hindi, ang latigo ay hindi sapat para masira ang damit ni Aaron. Captain, ilang mga sundalo ang tumingin sa kanya na nagtataka. Halatang hindi sila nakaalis sa gulat ng ilang sandali. Mayroong ilang matatandang lalaki sa labas at ilang mga sundalo sa loob. Nasa harapan din niya ang pang-iinis ni Han Sangki. Si Kapitan To ay hindi makalusot sa loob at labas. Ang kanyang malaki at malakas na dibdib ay patuloy na nagbabago dahil sa galit. Tingnan ko kung matigas ang bibig mo o ang latigo ko. Tapos, pagkavali pa lang niya, parang pasabog. Mahigpit, bigla na naman niyang binato ng latigo si Aaron. Hindi man lang nagbago ang mukha ni Aaron. Hindi man lang siya kumurap. Malamig niyang sabi, continue. Fuck, maglabas ng malakas na sambat. Pop, 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 dumiretso sa tatlong latigo. Ngunit bilang kapalit, hindi lamang si Aaron ay hindi sumigaw ng sakit, ngunit kahit siya ay tumawa ng malakas at ligaw. 2. Yun lang ba? Galit na galit si Kapitan To, naubos ang lakas ng gatas at muling inilabas. Isang latigo, 2 latigo, 10 latigo, 50 latigo. Kahit daan-daang latigo, nang nabasag ang platapormang bato na ginamit sa pagbigkis ng Aaron dahil sa lakas ng latigo, at nang sumabog at nagkalat sa latigo ang nakapalibot na mga instrumento ng pagpapahirap, hindi alam ni Captain To kung ilang latigo ang kanyang ikanaway. Ang alam niya lang ay humihingal siya ngayon na parang baka. Gayunpaman, naniniwala siya na sa kanyang sariling lakas, hindi banggitin ang pagiging isang tao sa sandaling ito, kahit na ang isang higanteng elepante ay ganap na nabulok ng kanyang bituka at namatay ng malungkot sa lugar. Ngunit bago pa niya ito makita, ilang mga sundalo sa tabi niya ang nagsimulang umatras ng bahagya na parang mga multo. Sa oras na ito, ang 5 matandang lalaki sa tapat ay higit pa sa isang tumakbo, na tila labis na nabigla. Bigla siyang tumangala, at galit na tumitig ang buong tao. Muntik na siyang madapa at bumagsak sa lupa. Si Aaron, na nakatali sa mga instrumento ng pagpapahirap, ay halos walang kompletong hugis ng kanyang damit at pantalon, at maraming marka ng pagsabog sa ilalim ng tela. Gayunpaman, kahit na ang gayong mga marka ng pagsabog ay mukhang lubhang nakakagulat, sila ay hindi ganap na gayon sa katunayan. Kasi, si Han Sanchen ay walang bahid ng dugo sa kanyang buong katawan ngayon. Parang sunod-sunod na latigo na hindi tinamaan ng tao, kundi tinamaan lang ng batong suot na damit. Hindi alam ni Kapitan To kung may mali sa kanya. Ang alam niya lang ay pagod na talaga siya sa mga oras na ito, namamanhid at masakit ang mga braso niya, at pati ang bibig ng tigre na kumakaway ng card whip ay sumabog sa sakit. Bakit? Pagod. Si Aaron ay isang lalaking may ngiti sa kanyang mukha. Bagamat wala siyang masyadong sarkastikong salita, minsan hindi na kailangan ng masyadong pananalita para kutsain ang isang tao. Isang tingin lang sa mata o ilang simpleng salita ang kailangan niya. Hindi bababasa, sa 4 na salita ng Aaron, si Captain To ay galit na galit. Kung gusto mong mawalan ng pera, depende kung may kakayahan ka at karapat-dapat. Ngumisi si Aaron, pumutok. Sisubog na si Kapitan To, gusto na niyang putulin ang bastos na nasa harapan niya, ngunit sa isang banda, hindi niya nakuha ang pera, at sa kabilang banda,
Hindi siya makalusot sa mukha, ang tanging dahilan kung bakit siya umalis ay upang pigilan siya sa paggawa nito. Fuck, come on, take him off, siguradong may suot na soft armor ang batang ito, sa isang malakas na sambat. Galit na utos ni Kapitan To, ilang sundalo ang tinapak ang kanilang mga ulo at biglang may naalala, direkta silang sumugod patungo sa Aaron, napakabilis ng paggalaw ng ilang sundalo, hinubad nila ang Amerikana ng Aaron pagkatapos ng 3 beses at 2 beses, gayunpaman, nang habarin ng mga taong ito ang kanilang mga damit, parang sama-samang petrification kasama rin dito si Kapitan To at isang grupo ng matatandang lalaki na nanonood sa malapit storytelling channel sa YouTube. Minsan ang kahon ng Pandora ay mukhang misteryoso, kaya ito ay mukhang misteryoso. Hindi mahalaga, ngunit kadalasan ang ilang mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit buksan ito. Kapag nabuksan ito, mas maraming mahiwagang bagay ang makikita nila, ngunit magsisisi sila sa pagbukas nito. Hindi bababasa, ilang mga sundalo at isang grupo ng mga Verdugo ang nasa ganoong mood ngayon. Naisip nila na ang Aaron ay dapat magkaroon ng isang bagay tulad ng defensive soft armor, ngunit sa kanilang pagkabigo, ang Aaron ay natural na walang anumang bagay na tulad nito. Ang talagang nakakainis sa kanila ay ang Aaron ay hindi lamang walang mga bagay na ito, ngunit maging ang kanyang katawan ay kasing init ng jade. Not to mention the scars left by the whip, walang mga pasa na kasing laki ng thumb cover. Captain, ikaw, hindi mo siya mamimiss sa daan-daang latigo. Isang sundalo ang nagtanong na kahit siya ay tanga. Siyempre, nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang kanyang kapitan ay latigo sa karne. Paano niya ito na-miss? Kaya lang, ang hanggal na tanong na ito ay ganap na dahil si Han sana ay nabugbog sa oras na ito. Sabi mo kakaligo lang niya ng gatas, walang duda. Ano ka ba? Nagulat din si Captain To at tiningnan ang hindi kapani-pani walang kalidad ng Aaron at nagtanong. 2 braso, 2 paa, 2 tenga at isang mata, ano ang sabi mo ako? Ngumiti si Aaron, bakit? Mahina siya at sinimulan akong sisihin sa aking kakaibang hitsura. Mahina ako, galit na galit si Kapitan To. Ang isang tao ay higit na natatakot na masabing malambot at walang kapangyarihan. Pagkatapos ay magpatuloy, ngumiti si Aaron. Fuck, sa isang malakas na sambat, bigla itong hinampas ni Kapitan To. Lakas pa rin ng latigaw nito. Halos hindi kumurap ang mga taong naruroon. Nakatitig silang lahat dahil sa takot na baka mawala ang anumang detalye. Ang latigaw ay talagang matatag, tumpak at walang awa sa dibdib ni Aaron, ngunit hindi pa rin nila napigil ang panasan ang kanilang mga mata. Hindi pa rin nag-iwan ng anumang galos sa katawan si Aaron. Ito, napaka-divine. Itong lalaking ito, hindi ba masama ang lalaking ito na si King Kong? Shit, ano ba to? Agad na bamulong ang isang grupo ng mga sundalo, at ang 5 matandang lalaki sa tapat ay tulala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng kakaibang bagay sa ganoong katandaan. Galit ang mga mata ni Kapitan To. Mukhang maharlika, ngunit sa katunayan alam niya na ang kanyang buong estado ng pag-iisip ay gumuho na. Sa harap ng isang sitwasyon kung saan pinapayagan kang lumaban, ngunit hindi ka lumalaban, halos 9 na baka at 2 tigre ang ginagamit ko, ngunit hindi lamang nakasakit ng iba, ngunit ang pinaka-nakakatawang bagay ay ang magpapagod sa aking sarili. Ano ito? Bigla akong nakaisip ng sentence. Alam mo ba kung ano yon? Han Sanxiao. Bagamat siya ay nakulong sa pamamagitan ng selyo ng lupa, huwag kalimutan na ang gintong katawan ng taong ito ay may immortal na itim na baluti at frost jade armor para sa double layer na proteksyon. Bagamat hindi ito makukumpleto ng Aaron sa paghimok ng walang kamatayang itim na baluti, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paglaban sa maliit na trauma sa kalidad nito at sa paglalaro? Hindi sa banggitin na ngayon ay may maliliit na itim na patpat na tahimik na nagkakatawang tao sa hindi nakikitang proteksyon. Pabayaan na lang ang maliit na latigo ni Kapitan To, kahit na maraming eksperto ang pumunta rito at atakihin sila gamit ang panloob na kapangyarihan, maaari nilang salakayin ang mga ekspertong ito hanggang sa sila ay magsuka. Hindi nagsalita si Captain To, ngunit malamig na tumingin kay Aaron. Naunawaan niya na ang pangungusap na ito ay malinaw na hindi isang magandang salita. Huwag gagawa ng porselana na walang. Brilyante. Tumingin sa kanya si Aaron na may bahagyang ngiti. Galit na galit si Captain To kaya sinugod niya ang kanyang noo. Hindi siya nakatiis.
Ito ay isang malaking kahihiyan na ipinako sa kanyang noo. Kung hindi mo siya papatayin, paano mo malulutas ang iyong matinding puot? Ngayon, sa sandaling gumuhit ka ng kutsilyo sa baywang, kailangan mong gawin ito ng direkta. Nang makitang mali ang sitwasyon, si Lao Ju at ang iba pa ay nagmamadaling lumuhad at humingi ng awa. Ilang sundalo rin ang nagmamadaling mamulong, Kapitan, paano ipapaliwanag sa Panginoon ng lungsod ang tungkol sa pagpatay? At saka wala naman kaming natanggap na pera. Papatayin nito ang bata, hindi ba't malaking kawalan? Kung binago ito, halatang pinag-isipan pa ito ni Kapitan To, ngunit sa mga oras na ito, wala siyang pakialam. Hindi mahalaga kung pera ang pera o hindi, at dapat na mabawi ang kanyang dignidad. Kung tungkol sa pagpatay sa batang ito, ang Panginoon ng lungsod ay maraming dahilan. Medyo masaya lang. Ano, papatayin mo ba ako? Ngumiti ng malumanay si Aaron. Biglang bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata, natatakot ako na hindi ka man lang makahiwa ng kutsilyo, nag-aaksaya ka ng manok. Galit na galit si Captain To kaya kumuha siya ng kutsilyo at pinutol ang ulo ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!